Matthew 13, verse 1. Now on the same day, Jesus went out of the house and sat by the sea, and great multitudes were gathered together to him, so that he got into a boat and sat, and the whole multitude stood on the shore. Then he spoke many things to them in parables, saying, Behold, a sower went out to sow. Verse 10. And the disciples came and said to him, Why do you speak to them in parables? And he answered and said to them, Because it has been given to you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it has not been given. For whoever has to him more will be given, and he will have abundance, but whoever does not have, even what he has will be taken away from him. Therefore I speak to them in parables, because seeing they do not see, and hearing they do not hear, nor do they understand. And in them the prophecy of Isaiah is fulfilled, which says, Hearing you will hear, and shall not understand, and seeing you will see, and not perceive. For the hearts of these people have grown dull, and their ears are hard of hearing, and their eyes they have closed, unless they should see it with their eyes and hear with their ears, unless they should understand with their hearts and turn, so that I should heal them. And may the Lord bless the scriptures that you have read. You may all be seated, please. Okay, ang series po natin ngayon is about the purpose of the parables. Okay, brothers and sisters, parables were a common teaching in Judaism. The parables of Jesus Christ can be put under two headings. Number one is realism, and number two is symbolism. Now the first, talakay natin yung realism. The most obvious feature of the parables is that they portray life as we find it in the world. Kung yung buhay na nagaganap sa atin, yun po ang siyang ini-illustrate o pinoportray ng parable. The situations they present are utterly routine. Yung routinary life natin sa araw-araw na ginagawa, yun po, dun binasi ng Lord, yung kanyang mga parables. Now, una, sowing and harvesting a crop. Marami po nagtatanim, tapos po ay umaani. Baking bread, meron. Extending a wedding invitation, ang bibigay siya. O lighting a lamp and traveling to a neighboring town, o yung pong paglalakbay. Now, the people who perform these actions are equally commonplace. In other words, yung mga characters na ginamit po niya, katulad ng farmers, ginamit niya, widows, ginamit din po niya with limited means, o walang mapagkunan, and homemakers, at saka father and sons, or merchants. Yung mga characters na yon ang ginagamit ng ating Lord. Now, in parables, nearly everything is concrete and tangible. Pag sinabing tangible, nahahawakan po. Talagang concrete ito at nahahawakan. Katulad po ng seed and wheat, nahahawakan po yon. Pearls and wedding garments, nahahawakan din po. Now, only one of the character was named, and he was Lazarus. Siya lang ang binigyan ng pangalan sa mga parables ng ating Lord. Si Lazarus lang ang binigyan ng pangalan po. Because the character of the parables are universal types. Pag sinabi universal types, ibig sabihin po ay yung mga kanilang traits po ay katulad din po nung sa atin po. Example, the woman po, yung meron lost coin na nawala yung coin niya, and then find her lost coins. Sa atin madalas nangyayari may nawawala, tapos tatagpuan natin. Prodigal son, ganun din po, pangkaraniwan sa atin, naglayas yung anak, tayo mismo naglayas tayo sa magulang natin, pagkatapos bumalik tayo sa kanya. So, ganun, basically ganun po, ang siya nagiging-istorya. Now, the parables express indirect religious meaning. Hindi po direkta, pero indirect, may religious meaning po ang mga parables. Secular stories po ang ginagamit dito. Story po sa secular o sa mundo. But have spiritual meaning. All the secular ang mga kwento. Now, so yun po yung una, ang realism. Second is symbolism po. Symbolism is a comparison between two things that are set alongside each other.
Yung po pagkukumpara sa dalawang bagay po na magkatabi. Now, for example, many of the parables begin with formula along the lines of the kingdom of heaven is like a dragnet. The kingdom of heaven is like a net. The kingdom of heaven is like, gano'n. Puro the kingdom is like. Puro is like. Sabihin, pinagkukumpara po. May pinagkukumparahan ang ating Lord, which evoke literal imagery of action and nagrepresent po ng spiritual reality. Although ito may action, pero nandun na spiritual, hindi po nawawala. Furthermore, some of the images already passes traditional symbolic meaning. May mga symbol po ito. Letter A, katulad po, seed as God's word. Ginamit po, yung seed ay God's word. Yung the owner of the vineyard as God. Ang may-ari ng vineyard ay ang Diyos. And God as the Father, or God as the Master, or God as the Judge. Hinahalin tulad po, pinagkukumpara po. Now, in Matthew chapter 12, we saw mounting opposition to Jesus Christ. Sa chapter 12 ng Matthew, nandun lahat ng mga opposition po niya, matitinding opposition niya. But then, that's why, in chapter 13, He spoke in parables. Kaya siya nagsalita ng parables pagdating sa chapter 13, dahil dun sa mga opposition po, dun sa chapter 12. Now, the question is this, why parables? Sa Matthew 13, 1-2 says, on the same day, Jesus went out of the house and sat by the sea. Ando doon siya sa seashore, doon siya umupo para mangaral po. Verse 2, and great multitudes were gathered together. Great multitudes, thousands po yun, nag-gather together to Him, so that He got into a boat and sat, and the whole multitude stood on the shore. So sa madaling sabi, nando sa shore, ito mga multitudes, yung maraming tao po, siya po naupo sa bangka at saka siya nangaral ngayon. Bakit siya umupuro sa bangka at umarap sa dagat at doon sa mga tao at saka siya nangaral? Ang ginawa ng Lord, He employed a simpler technique ang kanyang ginawa. Very simple ang ginawa niya. He spoke from the boat, nando siya sa may boat. And yung voice na po ay nagbabounce ngayon doon sa may tubig. Pag-bounce ng boses sa tubig, tsaka po pumupukol doon sa mga tao. Kanya po naririnig siya ng mga tao. In fact, na nasa Israel po kami, tinanong ko po sa Beatitude, tinanong ko yung tour guide, paano nakapakinig yung 8,000 people? Wala naman silang mic. Ang sabi niya gano'n, kasi dito yung nakapaligid ang bundok dito, kaya pag sigaw ika ng Lord, nag-e-echo, kaya nakakarating hanggang doon sa dulo yung boses niya. So yung pala ang technique nung gano'n, ano? Now in Matthew 13:3, the scripture says, and then He spoke many things to them in parables. Like no, nangusap na siya sa parables, saying, behold, a sower went out to sow. Now, the use of parables, unang-una, bakit siya gumagamit ng parables? Ayon sa ibang scholars po, hindi lahat. The use of parable was the way people communicated. When they wanted to arouse curiosity and excite in the rest, gusto niyang kunin yung interest sa mga tao, parables ang ginagamit po niya. Hindi sila gumagamit ng gitara, na humor, hindi po. They use parables para ma-attract ang tao dahil kaiba sa pandinig nila yung mga kwentong sinasabi. Now, the word parables comes from parabole. Parabole sa Greek word po ay parabole. Now, ano sabihin nun? Next. Para sa Greek po ay alongside or beside, katabi, alongside. Next, yung value po is to cast or to throw. So, pag pinagdugtong mo na yung dalawa po, no, pag yung dalawa na, the word parable means casting alongside. Casting alongside. Casting alongside o casting besides. Kung tatagalogin mo ay tinapon mo sa tabi. Yun ang ibig sabihin po ng parables. Kaya doon nyo pala makikita, hindi maganda meaning ng parables po kung tutuusin. Itinapon sa tabi. Kanya parables ang ginamit dahil itinapon sa tabi ang meaning ng parables. Now, on the other hand, yung isa ang meaning para maka-attract ng tao, para na sa ganun po makinig yung tao. But on the other hand, yun talagang pinaka-major meaning talaga, Jesus used parables to obscure the truth from the non-believers, para mahirapan yung mga taong malaman yung totoo. Imagine that. Gusto ng Lord malaman yung katotohanan, pero dito, tumagamit ng parables para wag malaman ang katotohanan.
while making it clearer to His disciples through explanation, not in parables. Pag sa kanyang disciples, nililinaw niya, ina-explain niya maigi para maintindihan. Sa mga non-believers po, pinahihirap niya para hindi talaga maintindihan. Kanya parables ang ginagamit ng ating Lord. Sa verse 34 says, all these things Jesus is spoken to the multitude in parables. Sa multitude, parables ang ginagamit niya. And without a parable, He did not speak to them. Pag walang parables, hindi siya nakikipag-usap sa kanila. Tuwing magsasalita siya, parables ang ginagamit niya. He does not speak to the multitude except in parables. Now, meaning Jesus Christ veiled the truth from the non-believers. Mismo ang Lord mismo ang nagtakip ng katotohanan sa kanila para hindi nila makita ang katotohanan. Why? Bakit ginawa ng Lord yun? Samantalang gusto ng Lord malaman ang taong katotohanan, pero sa mga taong ito ay tinakpan niya talaga ang katotohanan para hindi malaman. It was both an act of judgment and an act of mercy at the same time. Ibig sabihin, pag sinabing parable, pag ginamitan ka na ng parable ng Lord, para kang ginajudge na ng ating Lord. Pero may mercy naman. Judgment because it kept them in the darkness that they love. Kasi alam nga, ang gusto nyo, darkness, okay, lalagay ko kayo sa dilim, sa diretso salita, hindi nyo makikita liwanag, hindi nyo makikita ang katotohanan dahil hindi nyo maintindihan ang sinasabi ko. Kasi mahilig kayo sa darkness. Ayaw nyo maniwala sa akin. You do not believe in my words. You do not believe in me. Kaya gagawin ko talagang tatago ko na yung katotohanan para talagang hindi na kayo maniwala. As a matter of fact, the book of John 19, Jesus said, and this is the condemnation that the light has come into the world, and men love darkness. Men love darkness rather than light because their deeds were evil. Their deeds were evil because they love darkness. Ang gusto nila yung kadiliman, kanya evil ang gawa nila. Kanya judgment. Pag ginawan ka na ng parable ng Lord at nagsalita sa parable, sabihin nandun na ang judgment ng Lord sa'yo na hindi mo malalaman ang katotohanan. And mercy because they have already rejected the light. Nandun ang mercy kasi para hindi ka na ma-expose pa sa marami man sasabihin ng Lord, para hindi na mag-increase ang condemnation, ikaw na mismo aalis dahil hindi mo naintindihan kung ano yung sinasabi ng ating Lord. Pero once na nagsabi na ng parable ng Lord sa'yo at hindi pinaliwanag ng Lord, yun ang ibig sabihin, no? Ang judgment na sa'yo dahil yung unbelief na sa'yo, ayaw mo maniwala at gusto mo mabuhay sa darkness or sa dilim. That's why in Matthew 13:10, the scripture says, and the disciples came and said to Him, why do you speak to them in parables? Kaya nagtaka itong mga disciples. Bakit sa parables ka nangungusap sa kanila? The disciple asked Him, Lord, why parables? Bakit doon? And Jesus Christ answers, Matthew 13:13-14. And therefore I speak to them in parables. Why? Because seeing they do not see, hearing they do not hear, nor do they understand. Hindi makakita, hindi makarinig, hindi makaintindi. Kanya parables ang ginagamit din sa kanila ng Lord. 14. And in them, the prophecy of Isaiah is fulfilled, which says, hearing you will hear, and shall not understand, and seeing you will see, and not perceive. He did it in purpose to fulfill the Old Testament prophecy. In the book of Isaiah 6:9, sinabi na ni Isaiah, siya mismo nagsabi, and he said, go and tell these people, keep on hearing but do not understand. Keep on seeing but do not perceive. Siya mismo nagsabi, iniutos kay Isaiah na magsalita pero hindi nila mapakinggan at hindi nila maintindihan yung sinasabi niya. So why did he intentionally do it? Bakit niya intentional na ginawa ng ating Lord? Matthew 13:15 says, the hearts of these people have grown dull. Their ears are hard of hearing, and their eyes they have closed, lest they should see with their eyes and hear with their ears, and lest they should understand with their hearts and turn so that I should heal them. So in other words, first, their hearts have grown dull. Yung kanilang puso po ay hindi sila interesado talaga sa Word of God. Hindi bukas ang puso pagdating sa spiritual. Hindi interesado ang puso pagdating sa spiritual. Everybody knows, pag sinabing Word of God, ang Word of God tinatanim sa heart. Paano itatanim sa heart kung yung heart mo dull? Kung yung heart mo mismo ayaw tumanggap ng Word of God. Ayaw tumanggap ng salita ng Lord ang puso natin. And second, their ears are hard of hearing.
Mahirap daw makarinig. Nakakarinig pero hindi niya maunawaan sa madaling sabi. Para na rin siyang bingis. And their spiritual eyes are closed. Nakasara, nakabukas na yung literal eyes. Pero sa spiritual, hindi nila nakikita kung ano ang kabutihan ng Lord, kung ano ang kabutihan ng salita ng ating Diyos sa buhay. Why? Well, it's because of unbelief. Kaya kung tawagin sa Hebrew, an evil of unbelief. Once na may unbelief ka, bingi ka. Sa madaling sabi. Once na may unbelief ka, bulag ka, at yung heart mo sarado, at sabihin natin, hindi mo maintindihan ang sinasabi ng Lord. Well, it's because they are lovers of darkness instead of light. Pag mahilig ka sa darkness imbis na light, yan ang mangyayari sa tenga mo, yan ang mangyayari sa mata mo, yan ang mangyayari sa heart po natin once you listen to the Word of God. Kaya doon yung makikita mga kapatid na talaga yung heart natin dapat prepared. Every time you listen to the Word, dapat prepared ang heart po natin. Na talaga nakahandang heart natin dahil alam natin mag-ahasik ng Word of God ang Diyos sa ating puso. Now, that's why in the book of 1 Corinthians 1:18, the scripture says, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God to salvation. Now, so in other words, nagiging foolish sa kanila message of the cross, the gospel of Christ, foolishness sa kanila. You know why? Iniisip nila, ba't kailangan mamatay pa ang Lord ng ganon? Ba't kailangan pahirapan pa ang Lord? Pwede mailigtas ng Lord, basta nila iligtas sila. Pero ba't ganun pa ang ginawa ng Lord? Hindi nila maintindihan. Hindi nila maunawaan. Nakita nyo nung araw din ganyan tayo. Hindi natin maunawaan mga kapatid. Pero although naniniwala tayo sa Diyos, yun ang pagkakaiba natin. Naniniwala tayo sa Lord, kaya lang hindi natin alam kung sino talaga at kung paano talaga. Pero ganun yan. Sinabi ka ba lang tayo, namatay ang Lord sa cross, pagka siya yung nilibing, siya yung nabuhay. Ganun lang, pero hindi natin naintindihan kung bakit niya talaga ginawa. Kung paano niya ginawa. Paano yung execution ginawa ng ating Lord. Hindi rin natin maintindihan. Sa iba naman po, sa Psalms 14:1, yan na mas mabigat. The fool has said in his heart, there is no God. Walang God. Yun ang sabi ng mga fool. Pag sinabi yung fool po, hangal. Ibig sabihin po, ang foolish po ay hangal. And has said in his heart that there is no God. They are corrupt. They have done abominable works. There is none who does good. Now, sa Psalms 14:2, ano sinabi ng Lord? The Lord looks down from heaven upon the children of men to see if there are any who understand, who seek God. Dalawa yon. Tinitignan niya kung sino nakakaintindi sa kanyang salita at kung sino naghahanap sa kanya. Tinitignan pala ng Diyos yon. Sa bawat tao sa buong mundo, 7 billion people na yan, lahat ng yan tinitignan ng Lord kung may naghahanap sa kanya at kung merong na naghahanap at gayon din kung merong nakakaintindi sa kanya. Yun na kanya hinahanap. In fact, in the book of Jeremiah 29:13 says, and you will seek me and find me. You will seek me and find me. When you search for me with all your heart. Pag ako'y hinanap mo na buong puso, sigurado matatagpuan mo raw siya. Basta hinanap mo siya ng buong puso, nandun siya, matatagpuan mo siya. Kanya nga pinapaalam ng Lord sa ating kay lahat na may problema, huwag kayo malulungkot, huwag kayo matatakot. Sapagkat pag hinanap mo siya, nandun siya, sigurado yun. Halit minsan, sometimes hindi mo nararamdaman, pero nandun ang ating Diyos. Ang importante yung hinahanap mo siya. Ang importante gusto ng Lord, hinahanap natin siya at uhaw ka sa Diyos talaga na gusto mo. Ang Diyos ang kasama mo, ang Diyos ang katabi mo, ang Diyos ang kausap mo. Yun ang gusto ng Lord. That's why Matthew 13:9 says, and he who has ears to hear, let him hear. Kung sino may pandinig ay makinig. It is a call to those who really believe in or to listen. Yun talaga naniniwala at tinatawagan ng Lord na makinig talaga. If you don't believe in His Word and you love darkness at ayaw mo talaga sa salita ng Lord, your eyes are closed. Your heart is dull. Yung puso mo ay uninterested and your ears are hard to listen or to hear. And most of all, you cannot understand the Word of God. That's the reason why. Marami po yung iba, yung Word of God, pinipiloso po nila. Why? Because they could not understand. They cannot comprehend. Hindi nila maunawaan kung yung sinasabi ng Word of God. Number 1 ako dyan nung araw po. Although yung nga pagkakaiba ko, ako naniniwala sa Lord. Kaya sa Bible, hindi ako naniniwala noon po. Sinesharean ako ng Bible, mga kapatid, hindi ko maintindihan. Yung ginagawa ko, pinipiloso po ko yung secretary, Sir Marley noon. Hanggang sa isang araw, may nag-share sa akin, pinukpok ko pa ng Bible sa ulo, mga kapatid. Hindi ako naniniwala talaga. Kasi hindi ko nga naintindihan.
Hindi ko alam, hindi ko naintindihan yung sinasabi niya tungkol sa Lord, hindi ko maunawaan. Pero pag naniniwala ka naman sa Kanya, kaya lang, or out of ignorance, kanya mo ginagawa yon, sabihin natin na ignorante ka pati sa Word of God, may grace ang ating Lord. Pero yung talaga hindi ka naniniwala sa salita niya, pati sa Diyos may duda ka talaga, I will make it even harder for you to believe. Yun ang gagawin ng Lord. Mas lalo kang pahirapan ng Lord para hindi ka na talaga maniwala. And you know, that's the reason why He was born in a manger. Hindi siya pinanganak talaga para makita at para maniwala, hari siya talaga. Para maniwala sila na Messiah sila, kailangan sa magandang ing siya pinanganak, sa at maayos siya, magandang suot niya na pinanganak siya. Hindi niya ginawang ganon. Sa manger siya talaga pinanganak. Doon sa kainan ng mga tupa, doon siya pinanganak. At yung itsura niya, miserable na itsura niya. Why? Para hindi talaga sila maniwala na siya na ang Messiah. Kasi sinabi ng Lord, my ways are not your ways. And my thoughts are not your thoughts. Kung titignan nyo, sinabi ng Bible, God is a God of love. Pero bakit ganun? May ganung kilos ang Lord po natin na dapat nauunawaan po natin lahat. That's why sometimes, nalulungkot ako mga kapatid, pag may mga preacher po na talaga para sa kanila, lahat pwede sa Lord, dahil ang Diyos ay pag-ibig, ang Lord ay puno ng grace, okay sa Lord lahat. That is not true. Hindi po totoo yun. Although He is a God of grace, He's a God of love, that is true. That is biblical and true. Totoo po yun. And yet, meron pa rin siyang ganong kilos po talaga na pag hindi ka na naniwala. Kasi sa lahat ng ayaw ng Lord, yung hindi ka naniniwala. Yun ang ayaw ng ating Lord. Kanya kasi sinabi ng John chapter 3, once you do not believe, you are condemned already. Ang sinabi ng Bible, already. Condemned ka na pag hindi ka naniwala sa Kanya salita. Kanya sa atin, basically hindi nyo lang alam. Sometimes sa atin, hindi naman tayo hindi naniniwala. Minsan nagdududa tayo sa Word of God. Lalo pag sunod-sunod na yung problem natin po. Hindi nalulugod ang Lord, nagigrieve ang Lord. Hindi man tayo parurusahan ng Lord. Kaya lang kasi anak na tayo ng Lord, naniniwala tayo may Diyos talaga. Kaya lang tumarating yung time, sometimes nagdududa ka sa Word of God. Ayaw ng Lord, ayaw ng Lord. Ang gusto ng Panginoon kung ano yung napakinggan mo without resentment. Nandoon talagang tinatanggap mo yung Word of God. No matter what, tinatanggap mo talaga. Alam mo totoo talaga. At nilalagay mo sa iyong heart yung Word of God. However, in the book of Matthew 13:11 says, He answered and said to them, because it has been given to you to know the mysteries of the kingdom of heaven. It has been given to you, disciples, the mysteries of the kingdom of heaven. But to them, it has not been given. Sa kanila, hindi binigay. God has given the mysteries of the kingdom of heaven to His chosen ones. Binigay niya sa mga pinili niyang naniniwala sa Kanya at alam niyang maniniwala sa Kanya. Kanya yung sinasabi, you're chosen by God. It doesn't mean na pinili ka ng Lord dahil gusto ka ng Lord. Pinili ka dahil gusto ka. Hindi ka ng boyo. Kanya kasi sinabi, pinili ka ng Lord dahil alam niya, maniniwala ka. Yung free will natin po, hindi pinakikialaman ng Lord. Ayaw tayong gawin robot ng Lord. Okay, gagawin ko, hipuin ko ulo nyo para maniwala kayo lahat agad, para maniwala. Hindi ganun ang ginawa ng Lord. Sa atin po, sa heart natin, may tinitignan siya agad. Ang tinitignan niya kung ikaw ay naniniwala talaga sa Diyos, kaya hindi mo alam kung paano, hindi mo alam kung salita ng Lord, pero naniniwala ka may Diyos talaga, ang laki ng pag-asa mo. Sigurado yung masasave ka pag gano'n. Kanya doon sa parte niyo, alam na niya, He knew that they would believe. Maniniwala ka kanya, pinili ka ng Lord. Yun ibig sabihin ng pinili. Hindi pa ako naniniwala sa predestination na ikaw pinili ka para maligtas, kahit anong gawin mo maliligtas ka, that's not true. Sa atin pa rin, yung ating choice pa rin, yung will po natin pa rin. Yun ang gusto ng Lord. Ayaw lumitaw ng Lord na tayo napilitan lang mahalin siya. Minahal natin siya dahil nakita natin yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Kanya kusang loob, minahal natin ang Lord talaga. Kusang loob, tinanggap natin ang Lord talaga. Kanya kasi naman niya sa verse 16, Blessed are you eyes for they see, and your ears for they hear. Napakapalad mo pag yung mata mo nakikita mo yung bagay na spiritual na hindi nila nakikita. Napakapalad mo pag naririnig mo yung bagay na hindi nila naririnig. Napakapalad mo pag naintindihan mo yung bagay na hindi nila naintindihan. Napakapalad mo, yun ang sabi ng Lord, you're blessed. Blessed tayo ng Lord. Because they can see spiritually and see and hear spiritually. Why? Well, Luke 24:45, bakit naniwala? And He opened their understanding. He opened their understanding that they might comprehend the Scriptures. Binuksan ang kanilang pangunawa para maunawaan ang Scriptures. Why?
Kasi ito yung dalawang disciples po na naniniwala talaga sa Lord. Kaya alam na magkaroon ng resurrection sa Emmaus. Nung nagkaroon ng resurrection, nagtatalo sila kung talaga nangyari o hindi nangyari. Kanya nandun sila medyo slow to believe, but and yet they believe God. Kanya ginawa ng Lord, binuksan yung understanding nila. Binuksan ng Lord yung understanding, kanya naunawaan nila ang scriptures. There's also one example in the book of Acts 16, 14-15, si Lydia. Now, a certain woman named Lydia heard us. She was a seller of purple from the city of Thyatira who worshiped God. Ayun. Nagwo-worship na sa Lord. Pero hindi pa baptize yan. Pero naniniwala na sa Diyos, nagwo-worship sa Lord. And the Lord opened her heart. Binuksan na ng Lord yung heart niya to heed the things spoken by Paul. Binuksan ang puso niya para marinig niya ang sinasabi ni Paul tungkol sa gospel of salvation. And as a result, verse 15, and when she and her household were baptized, she begged us, saying, if you have judged me to be faithful to the Lord, come to my house and stay. So she persuaded us. Baptize agad sila. Kasi bukas agad Nabuksan agad ang puso po. And sometimes, yan po nangyayari, minsan nagdadala ka ng bisita, hindi nagpapabaptize, baka hindi pa bukas. Kasi pag bukas talaga yan, isang salita mo lang ng bautismo, payag agad yan, pababautismo yan. Kasi bukas ang heart niya, binuksan ng Lord ang heart niya. Why? Naniniwala siyang may Diyos, hindi lang na naintindihan. Pero naniniwala siya. Kaya pag pinaniwanag mo, bubuksan ng Lord ang heart niya para maunawaan niya yung pinaliliwanag mo sa Kanya. That's why when you listen to the Word of God, always prepare your heart to believe. Every time na makikinig ng Word of God. So that God will open your heart and make it comprehend His Word. Para maunawaan natin ang sasabihin ng Lord, para buksan ang puso natin. Never kayo makikinig na may resentment sa heart. Makikinig ka ng Word of God, tapos nagre-resist yung heart mo sa Word of God. Sabi mo, hindi naman ganun ang ibig sabihin nun. Hindi naman ganyan. Yan po. Sarado kayo niyan. Pagka ganyan po, sasaran kayo ng Lord. Pagka ganyan. Pagka nakinig ka ng Word of God, wala kang gagawin kundi tanggapin mo yung seed ng buong puso, tanggapin mo, totoo yan. Alam ko, salita ng Diyos yan. Alam ko, sinabi mo yan. Basta't andyan ang verses doon, alam ko, totoo yan. Ganun ang pakikinig ng Word of God. In the book of Deuteronomy 29, 1-4 says, these are the words of the covenant which the Lord commanded Moses to make with the children of Israel in the land of Moab, besides the covenant which he made with them in Horeb. Verse 2, now Moses called all Israel and said to them, sinabi sa kanila, you have seen, nakita nyo, all that the Lord did before your eyes. Nakita nyo lahat yan in the land of Egypt, to Pharaoh and to all his servants and to all his land. Nakita nyo lahat ang miracle na yan, bumukas ang dagat. Nakita nyo kung paano pinatay ng Diyos yung mga kalaban ninyo. Nakita kung paano kayo pinalabas ng Lord sa Egypt na yan. At sa verse 3, ano sinabi? And the great trial which your eyes have seen, great trials which your eyes have seen, the signs, nakita ng mata ninyo yung signs, and those great wonders, nakita nyo. Yung mga miracles and wonders ng Lord, nakita nyo. Yet, the Lord has not given you a heart to perceive, and eyes to see, and ears to hear to this very day. Yun ang problema. Kasi habang nandoon sila, kasama si Moses, kasama ang Lord, kasama lang nila si Moses, pero yung heart nila nasa Egypt pa din. Nandun pa rin sa world yung heart nila. Kaya hindi sila binubuksan ng Lord. Dahil alam na Lord yung nasa heart nila, alam na Lord yung laman ng heart nila. Kaya hindi sila mabuksan ng ating Lord. Sometimes, ganun ang nangyayari sa atin, my friend. Kaya sometimes, bali wala sa Word of God, tinatamad ka sa Word of God, baka nandirito ka lang, pero yung puso mo wala rito. Pag nandirito ka at puso mo wala rito, hindi mo rin maintindihan ang Word of God, hindi mo ma-appreciate ang Word of God. Pero once ang heart mo nandirito, ang heart mo gusto mo talaga makinig ng Word of God, gusto mo mapakinggan ang Diyos talaga, titsakin ko siya ang Lord na magbubukas ng heart mo, pati mind mo, pati eyes mo, bubuksan ng Lord, makikita mo kung paano kumilos ang Lord, maintindihan mo kung ano yung sinasabi ng ating Diyos na buhay. But then, in Matthew 13:17 says, for assuredly I say to you, that many prophets and righteous men desired to see what you say. Ang dami mga matitinong tao, matutuwid na tao, mga propeta, na talaga ninanais nilang makita yung nakita ninyo. And did not see it, hindi nila nakita. And to hear what you hear and did not hear it.
Gusto nilang makita yung nakita nyo, disciples. Gusto nilang marinig yung narinig nyo, disciples. Pero hindi nila nakita at hindi nila narinig dahil hindi na nila inabutan. There's an Old Testament prophets prophesied about the mystery of the kingdom of heaven. Sinasabi nila about the mystery of kingdom of heaven, and that is the coming of the Messiah. Sinasabi na po, magmula pa sa Genesis chapter 3, pinaprophesy na yung pagbabalik ng ating Lord o pagdating ng ating Lord. But they had no idea who He was. Wala silang idea. Or when it will happen, hindi rin nila alam. And they haven't seen or heard Him. Hindi nila narinig, hindi nila nakita. But the disciples, napakapalad nila. Nakita nila ang Lord, harapan kasama pa nila, narinig pa nila, kanya naniwala sila sa ating Panginoon. Na hindi naranasan ng mga matitinding tao nung araw, mga great people nung araw, mga righteous men nung araw, at ng mga propetang maayos nung araw, hindi nila naranasan. Na gustong-gusto nilang maranasan, pero hindi sila inabot po. Ito mga disciples ang umabot. That's why in the book of Mark 8:29 says, and He said to them, but who do you say that I am? And Peter answered and said to Him, you are the Christ, Lord. You are the Messiah. You are the Savior, Lord. At tuwan-tuwa ang Lord sa kanya, pero ano sinabi niya? Pero yan, nireveal lang sa iyo ng Father in heaven. Ibig sabihin, kung hindi nireveal sa kanya, hindi rin siya makikilala. Kaya nireveal sa kanya kasi nakita kay Peter. Kung matatandaan sa book of Luke chapter 5, kung hindi ako nagkamali, nung sila po nangangaral ng Lord sa bangga, hindi pinapansin ni Peter, naglilinis lang siya ng net niya dahil siya naniniwala sa Lord. Pero sinabi ng Lord, sige, launch out into the deep. Punta kayo sa malalim, makakahuli kayo. Ang sabi ni Peter, Panginoon, magdamag na kami, wala kami nahuli. Expert ako dyan, wala kami mahuli na. Lalo ngayon, no oras na. Tapos mapupuntahin mo kami ron. Pero sumunod pa rin sila. Nung makahuli na maraming huli, maraming isda, ano sinabi niya? Panginoon, napakarumi ko sa harapan. Nakita niya yung sarili niya. Naniwala siya na yun ang Messiah talaga. Kanya yung paniniwala niya na yun, ang siya naging dahilan para pansinin niya ang Word of God. Na una hindi niya pinapansin. Nandun siya sa net. Yung net ang pinapansin niya. Kabuhayan ang pinapansin niya. Andyan ang Lord, hindi niya pinapansin. Para siyang walang nakikita. Para siyang walang naririnig. Why? Nandun sa kabuhayan ang kanyang isip at puso. Pero alam ng Lord na maniniwala siya. Kaya gumawa ng miracle sa kanya. Nung gumawa ng miracle, inamin niya agad. Makasalanan siya. Ibig sabihin nung tinanggap niya ang ating Lord. But in our case, we have not literally seen and heard Him. Hindi natin siya nakitang literal. Hindi natin siya nakita o narinig na sa literal, pero ito lang ay sapat na sa atin para maniwala tayo sa Kanya at maniwala tayo may Diyos at maniwala tayo ng Diyos ay kumikilos. Ito pa lang. Kanya kung matindi sila, mas matindi tayo. Kung mapalad sila, mas mapalad tayo. Dahil hindi natin nakita, hindi natin narinig, hindi mo literal na nakita, pero we still believe in His Word. We still believe that there's God. We still believe in His miracle. We still believe in His healing. We still believe in His prosperity. We still believe in His power. Samantalang hindi natin nakita, hindi natin narinig. Kanya honestly speaking, ako naniniwala. Kanya ganun ang tingin ng Lord sa atin, mga Gentiles sa atin, kanya ang Lord nalulugod sa atin. Ako naniniwala, nalulugod ang Lord sa atin. Kesa dito sa mga Israelitan, hanggang hindi naniniwala sa Kanya. Dahil tayo hindi natin nakita, pero naniniwala tayo eh. Yung binabaksa natin dito, yun nga sinabi ng Lord, yun pala sabi ng Lord, ikasundin natin. Imagine that. Nakita mo ba? Hindi. Narinig mo ba siya nagsalita? Hindi. Pero naniniwala tayo. Yeah, kanya, we are blessed. We are blessed. Naniniwala ka. Kanya, titsakin ko sa inyo, yung lahat ng naniniwala, there is nothing impossible to those who believe. Praise the Lord. Praise the Lord. Just keep on believing. Keep on believing. Keep on believing, and you will see the wonder of God. You will see the signs. You will see the miracles of God. For we are ransomed.